Sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar na malapit sa kagubatan at kabundukan, may mga kwento tungkol sa mga presensyang hindi agad napapansin sa unang tingin. Hindi sila tulad ng ibang nilalang sa alamat na may malinaw na anyo at madaling ilarawan. Sa halip, ang kanilang presensya ay kadalasang napagkakamalan lamang bilang bahagi ng paligid, isang aninong gumalaw sa gilid ng paningin, isang sanga na bahagyang yumuko kahit walang hangin, o isang tunog na napakabilis mawala bago pa ito tuluyang maintindihan. Sa mga baryo na matagal nang nakasanayan ng buhay malapit sa kagubatan, may isang pangalan para sa ganitong uri ng presensya. Tinatawag nila itong ungo. Sa unang pakinig, maaaring isipin na ito ay simpleng pagtukoy lamang sa unggoy, isang hayop na karaniwan sa ilang kagubatan sa Pilipinas. Ngunit sa mga kwento ng matatanda, ang ungo ay hindi basta hayop. Bagaman may pagkakahawig ang anyo nito sa unggoy, ang kanyang kilos at presensya ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito basta tumatalon mula sanga hanggang sanga at hindi rin ito agad tumatakas kapag may tao sa paligid. Sa halip, sinasabing mas pinipili nitong manatili sa taas, sa pagitan ng mga dahon, sa dilim ng mga sanga, at sa mga bahagi ng kagubatan na hindi agad naaabot ng paningin. Sa mga lugar kung saan makapalang puno at siksik ang mga halaman, nagiging iba ang pakiramdam ng kagubatan lalo na kapag papalapit na ang gabi. Sa umaga, ang kagubatan ay puno ng tunog, may huni ng ibon, kaluskos ng dahon, at hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa pagdating ng dapit hapon at tuluyang paglubog ng araw, unti-unting nagbabago ang kapaligiran. May mga sandali na ang mga tunog ay tila nawawala ng sabay-sabay. Ang mga kuliglig ay tumitigil, ang mga ibon ay hindi na marinig, at ang hangin ay tila humihinto sa pagitan ng mga sanga. Sa ganitong uri ng katahimikan, mas nagiging malinaw ang kahit pinakamaliit na nagalaw. At sa mga ganitong sandali, nagsisimulang mapansin ang mga bagay na hindi agad nakikita sa liwanag ng araw. May mga salaysay mula sa mga mangangaso at magsasaka na nagsasabing habang sila ay naglalakad sa gilid ng kagubatan, may mga pagkakataon na tila may gumagalaw sa itaas nila. Hindi ito malinaw na anyo na madaling makilala. Hindi rin ito sapat upang matukoy kung ito ba ay hayop o tao. Ngunit ang galaw ay may kakaibang bigat, hindi tulad ng ibon, at hindi rin tulad ng karaniwang hayop na mabilis kumilos. May mga pagkakataon na ang galaw ay sumusunod sa kanilang paglakad. Kapag sila ay huminto, tumitigil din ang tunog. Kapag sila ay muling naglakad, may kasunod na marahang galaw mula sa mga sanga. Sa ganitong mga sandali, ang pakiramdam na may presensya ay unti-unting lumalalim. Hindi ito takot na biglaan. Sa halip, ito ay dahan-dahang pagdama na may ibang nilalang na naroroon, hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. May mga nagsasabing nakakita sila ng mabilis na anino na dumaan sa pagitan ng mga sanga. Hindi ito malinaw na hugis, ngunit ang bilis at direksyon ng galaw ay hindi pangkaraniwan na para bang ang nilalang ay alam ang presensya ng tao at pinipiling manatili sa labas ng kanyang paningin. May isang kwento mula sa isang baryo sa Quezon tungkol sa isang lalaking naglakad pa uwi sa gilid ng kagubatan bandang gabi. Sanay na siya sa lugar at hindi na bago sa kanya ang dumaan sa daang iyon kahit madilim. Ngunit sa gabing iyon, may napansin siyang kakaiba. Habang siya ay naglalakad, napansin niya na unti-unting nawala ang karaniwang tunog ng paligid. Ang mga kuliglig ay tumigil. Wala ring huni ng ibon. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Sa ganitong katahimikan, bawat hakbang niya ay mas naririnig niya. At doon niya napansin ang isang tunog na hindi niya agad maipaliwanag. May marahang galaw mula sa itaas. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa sanga. Hindi ito mabilis at hindi rin ito tila nagmamadali. Sa halip, ang galaw ay kontrolado. Parang may sinusundan ang kanyang paglalakad mula sa taas. Pagtingin niya sa itaas, wala siyang malinaw na nakita. Ngunit sa kabila ng kawalan ng anyo, malinaw sa kanya ang pakiramdam na may nakatingin. Hindi siya tumakbo. Ngunit pinili niyang pabilisin ang kanyang lakad hanggang sa tuluyan siyang makalabas sa gilid ng kagubatan. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na iyon. Nasa buong oras na siya ay naglalakad, may isang bagay na matagal nang naroon, nakatingin at tahimik na sumusunod mula sa itaas. Sa mas malalim na pagtingin, ang alamat ng unggo ay hindi lamang tungkol sa isang nilalang na kahawig ng unggoy.
Ito ay tungkol sa isang uri ng takot na mas mahirap ipaliwanag, ang takot sa presensya na hindi mo makita ng malinaw ngunit patuloy mong nararamdaman. Sa kagubatan, ang paningin ng tao ay limitado. Ang mga sanga at dahon ay nagiging harang sa kung ano ang nasa itaas. Ang dilim ay nagpapalit ng hugis sa mga anino, at ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng anyo sa mga bagay na hindi niya lubos na nakikita. Sa ganitong sitwasyon, ang pakiramdam na may nakatingin mula sa taas ay hindi madaling balewalain, at kapag ang pakiramdam na iyon ay tumagal, nagiging kwento ito. Maaaring ang alamat ng unggo ay nagmula sa mga karaniwang hayop sa kagubatan na hindi agad nakikita sa dilim. Yung mga unggoy, paniki o iba pang hayop na gumagalaw sa mga sanga ay maaaring magdulot ng kakaibang tunog at anino sa gabi. Para sa isang taong naglalakad mag-isa, ang ganitong mga galaw ay maaaring magmukhang presensya ng isang nilalang na hindi niya maintindihan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ganitong karanasan ay naging bahagi ng mga kwento ng komunidad. Ang mga kwento ay nagkaroon ng pangalan, at ang pangalan na yon ay naging bahagi ng kanilang paniniwala. Sa kabila ng mga paliwanag na ito, nananatili ang isang bagay na hindi madaling alisin, ang pakiramdam na may mga bahagi ng kagubatan na hindi ganap na nakikita ng tao. Sa antas ng simbolo, ang ungo ay maaaring kumatawan sa takot ng tao sa mga bagay na nasa paligid niya, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan. Hindi ito takot sa direktang pag-atake, kundi takot sa pagmamasid, ang pakiramdam na may nakatingin kahit wala kang nakikitang malinaw. Sa ganitong paraan, ang unggo ay nagiging paalala na may mga espasyo sa kalikasan na hindi ganap na kontrolado ng tao. May mga lugar kung saan ang kanyang pandama ay hindi sapat upang ipaliwanag ang kanyang nararanasan, at may mga sandali na ang katahimikan mismo ang nagiging pinagmumulan ng takot. Hanggang ngayon, may mga kagubatan sa Pilipinas na nananatiling tahimik sa unang tingin. Sa araw, ito ay tila ordinaryong bahagi ng kalikasan, may liwanag, may tunog, at may galaw. Ngunit sa pagdating ng gabi, ang parehong lugar ay nagiging iba, mas madilim, mas tahimik, at mas mabigat ang pakiramdam. Sa mga ganitong sandali, may mga pagkakataon na ang isang tao ay biglang makakaramdam ng isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na may nakatingin mula sa itaas, at sa sandaling iyon, may isang tanong na kusang sumasagi sa isip. Kung may gumagalaw sa pagitan ng mga sanga, ngunit hindi mo ito makita, ilang beses ka na nitong napanood nang hindi mo nalalaman? Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?